Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman po ang programang Alamin Niyang Yung Biblia. Know Your Bible program na marinig nyo every Sunday dito po sa GMA Radio, DWRA, Barangay 92.7 LS, broadcasting from Baguio City. Iyo po ay marinig ito every Sunday, 5 to 6 o'clock in the morning, sa radyo at of course sa YouTube. Ina-advance po natin ito. Ang ating pong paksa na pag-usapan ay The God who justifies by faith in Christ. Romans chapter 3, verse 21 to 31. At pong intended for the Sunday, August 30, 2026, the last Sunday of the month. At ito po ay ina-advance natin sa YouTube. Binabati natin ang ating mga radio listeners dito po sa Baguio, Carlos Garcia dyan sa Rainbow Subdivision, mga Itugon and Balawas family dyan po sa Itugon, Benguet. At of course, all over Baguio City, Benguet, Cordillera region, hanggang po dyan sa Abra, Pangasinan, La Union, and many other places na narating po ng signal ng GMA Barangay LS 92.7. Ang po lingkod na nagbibigay ng misaya, Brother Dan Oliva. Basahin na po natin ang ating pinaka-teksto. Hindi na po natin babasahin yung Romans chapter 3, verse 21 to 24. Kung kayo po ay mayroong mga Bible, basahin nyo na lang po yan. Pero tatalakayin po natin yan verse by verse at dadagdan pa natin ang mga ilang bersikulo, kapitulo. Sabi ng Romans 3:24, being justified as a gift by His grace through the redemption which is in Christ Jesus. Romans chapter 3, verse 24. At yan po ang pinakasentro ng ating pag-aaral. Pero kung gusto nyo pong marinig, basahin natin mula sa Romans 3:21 to 31. Medyo mahaba po ito. Sana magtyatika ka po yung makikinig sa ating pagbabasa. Ang pagpapawalang sala ng Diyos sa tao. Ngunit ngayon, nahayag na kung paanong ginagawang matuwid ng Diyos ang tao, ito hindi sa pamamagitan ng kautusan. Bagaman ang kautusan at ang mga propeta ay nagpatotoo tungkol dito. Ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Kristo Jesus. Walang pagkakaiba ang mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kalawalatian ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad na ibinigay, sila itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpalaya sa kanila. Siya ang inaalay ng Diyos bilang handog upang sa mapamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid sapagkat noong unang panahon ay nagtimpi at pinagtiisan ang mga kasalanang nagawa ng tao. Ngunit ngayon ay ipinakita ng Diyos na siya'y matuwid at inituring niyang matuwid ang mga sumasampalataya kay Jesus. Kaya ano ngayon ang ating may pagmamalaki? Wala. At bakit naman tayo magmamalaki? Dahil ba sa ating pagsunod sa kautusan? Hindi. Kundi dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Kung gayon maliwanag na sa pamamagitan ng pananampalataya, itinuturing na matuwid ang tao at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Ang Diyos ba ay Diyos lamang ng mga Hudyo? Hindi ba't Diyos din siya ng mga hintil? Oo, siya ay Diyos din ng mga hintil, sapagkat iisa lamang ang Diyos. Kapwa niya itinuturing na matuwid ang mga Hudyo at mga hintil batay sa kanilang pananampalataya kay Jesus. At pinapawalang saysay ba namin ang kautusan dahil sa pananampalatayang ito? Hindi. Sa halip, pinagpatibay pa namin ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Yan po ang ating pagbabasa sa Romans 3:21 to 31. Ginagamit po natin yung bagong translation ng
Biblia, Santa Biblia sa Bagong Testamento. Lumako na po tayo sa ating introduction, mga kaibigan at mga kapatid. Kung kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, Know Your Bible Program, alamin ang iyong Biblia, kayo po ay aming in-encourage na mag-subscribe para kayo po ay merong notification every time na may bagong video. At ito po ay every week. Usually po, every Friday natin ina-upload sa YouTube. Pero ang ating recording po ay advance po ng 2 or 3 days. Now, sa introduction natin, primero English po, din na-translate natin sa wikang Pilipino para sa ating mga kapatiran na hindi masyado nakakaunawa ng salitang Pilipino. The Jews in Jesus' time were claiming to be righteous by observing the law of Moses. Nung panahon ni Kristo, ang mga Hudyo po ay masyadong nagmamalaki na sila raw ay matuwid kapag nasunod nila ang kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moses, especially the Ten Commandments or the Decalogue. And what such person was the rich young ruler mentioned in Matthew, Mark, and of course Luke. Isa pong mayamang lalaki, rich young ruler, who said that he had kept all the commandments from birth. Dito po sa Matthew chapter 19, 16 to 22 at sa Mark din chapter 10, sinabi niya, Panginoon, gusto ko po magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi naman ni Kristo, kung ganoon, sundin mo yung kautusan, yung batas. Nasunod mo na ba yon? Huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw, at huwag kang makikiapid. Sabi naman ng mayamang lalaki, mula po pagkabata, sinunod ko na yan. Kung gayon, sabi ni Kristo, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian, pamigay mo sa mga mahirap, at pagkatapos bumalik ka, sumunod ka sa akin. Pero yung tao yun, hindi po sumunod kay Kristo sapagkat sobra niyang yaman. Pero ang punto po, mga kaibigan at mga kapatid, nagmayabang po siya na nasunod niya yung kautusan ni Moses, binigay ng Diyos kay Moses, the Ten Commandments especially. Ngayon, pati rin ang mga Jewish leaders, the scribes, the Pharisees, and the elders, and the chief priests, were also expecting a king who would fight for them against Rome. So ang expectation, inaasahan ng mga Hudyo noong kapanahonan ni Kristo, ay darating ang isang hari na magpapalayas sa nananakop nilang sumakop sa kanila na bansa, at ito po yung Imperyo Romano or the Roman Empire. Subalit, nung dumating po si Kristo, anong sabi ni Kristo? Jesus did not show himself as king who would restore the physical kingdom of Israel, and the Jewish people rejected him. Ano sabi ni Kristo? My kingdom is not of this world. Because if my kingdom were of this world, my servants would fight for me so that I will not be arrested. But then my kingdom is not of this world. Yun po. Sabi ni Kristo sa mga Hudyo, sa mga Jewish leaders, the scribes, the Pharisees, the elders, and the priests, nung tinanong nila kung siya ba ay ang siyang expected o inaasang hari ng Israel na magpapalayas sa bansang Roma. So this morning, brothers and sisters, we will discuss 3 parts of our lesson. Number 1, our discussion will be centered on justification to the death of our Lord and Savior, Jesus Christ. Ang pagiging matuwid natin, ang pagpapawalang sala ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating tagapagligtas na Panginoong Jesucristo. Number 1 lesson, the righteousness of God revealed in Christ. Ang katuwiran ng Diyos ay naipahayag sa pamamagitan ni Kristo. The righteousness of God is revealed through Christ. Ang pagpapawalang sala ng Diyos ay ipinahayag niya sa pamamagitan ni Kristo. Number 2 lesson, God showed His love and justice at the cross. Nung si Kristo ay mamatay sa cross, doon po pinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal and at the same time ang kanyang pagiging matuwid. Righteous sa English. So, that's the second part of our lesson. Number 3, mamaya po, i-discuss natin yan isa-isa. The grace of God removes all boastings. Ang biyaya ng Diyos na libre regalo sa atin ay dapat huwag tayong magmalaki
kung natutupad natin ang mga kautusan ng ating Panginoon sa Kristo. The grace of God should remove all our boastings and pride. Now, let's go to our discussion. Sana po nakikinig kayo at nasubaybayan kung paano na tayo ay ginagawang matuwid ng Panginoong Diyos sa ngayong kapanahonan sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. May mga babasahin po tayo mga text mamaya sa ating pag-aaral. Number 1, the righteousness of God revealed in Christ. Sa papanong paraan, ipinakita ng Diyos ang katuwiran niya sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Well, the book of Acts chapter 10 verse 43, mamaya basahin po natin yan, revealed apart from the law by witness from the law and the prophets. So yung katuwiran ng Diyos ngayon, sa pamamagitan po ng pananampalataya kay Kristo at hindi po sa pamamagitan ng pagsunod sa batas. At yan po ay sinabi ni Apostol Pedro sa Gawa Kapitulo 10, talatang 43. Acts chapter 10 verse 43, wikang Pilipino po ang ating babasahin. Siya ang tinutukoy ng mga propeta nang kanilang ipahayag na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. So, mga propeta ay nagpatotoo na si Kristo ay siyang gagawin ng Diyos na pamamaraan para tayo ay mapatawad at hindi po sa pamamagitan ng batas ni Moses. Why? Because ang batas po ni Moses, it requires 100% obedience. Kailangan perfecto. Wala namang nakasunod sa batas ni Moses perfect. Kasi sinabi nun sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat ay nagkasala at hindi naabot yung kaluwalhatian o gloria ng ating Panginoong Diyos. Yun po sabi ni Apostol Pedro noon sa Gawa Kapitulo 10, 43. Now, tuloy po natin ang ating pagpapaliwanag. Christ therefore was the fulfillment of God's redemptive plan from the beginning. Si Kristo po ay ang katuparan ng pagpapawalang sala ng Diyos mula sa simula. In other words, hindi pa dumating si Kristo. Wala pa po tayo. Doon po lang sa kapanahunan ng mga before the time of even Adam and Eve, nasa plano na ng Diyos na patatawarin tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Basahin po natin sa Ephesians chapter 1 verse 19-10. Ganito po sinasabi ng Efeso 1:8 and 9. Sa Tagalog po, bago palikhain ang sanglibutan, ay pinili niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. No, nakita niyo na mga kaibigan, mula pa sa bago palikhain ng sanlibutan, even before the foundation of the world, God has already planned to justify us or to make us righteous through the Jesus Christ, the Son, His Son, Jesus Christ. So makikita po natin mga kaibigan at mga kapatid, the righteousness is God's gift by faith and not earned by works, according to Romans 5:17. Mamaya basahin po natin yan, ano? Ang katuwiran ng Diyos ay ibinigay sa atin bilang regalo at ito dahil sa ating pananampalataya at hindi dahil sa anumang nagawa nating bagay. Basahin po natin sa Romans chapter 5 verse 17, Tagalog version. Sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, si Adan po yun, naghari ang kamatayan. Namatay na lahat ng tao, physically and spiritually. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, ang mga taong pinagpala ng sagana at idituring na matuwid ng Diyos ay maghari ng buhay. Yun pong sinasabi ng Romans chapter 5 verse 17. Ulitin ko po. The righteousness of God is God's gift by faith, not earned by works. Hindi po natin nakuha yon dahil sa ating mga
nagawa. Now, how do we apply this particular lesson of righteousness of God revealed in Christ? Application na po natin. The place complete trust in Christ, not in our performance. So ano pong ating gagawin? Dahil wala naman po tayong nagawa upang tayo ay mailigtas ng Diyos. Ano po sabi ng Book of Proverbs? Sa Book of Proverbs, English version, ganito pong sinasabi ng Book of Proverbs, chapter 3, verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your paths straight. Ganito po sa wikang Pilipino. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso, at huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Sa lahat ng gawain siya iyong alalahanin at patnubayan kanya sa inyong tatahakin. So yun sabi ng Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon, another application of this, Old Testament law and prophets point to Christ and Savior. Noong mga kapanahonan ni Moses, pati yung mga propeta, lahat po yan, mga sulat sa Old Testament, prophets, and the book of Moses, etc. Lahat po ay patungkol sa ating Panginoong Kristo. Paano natin alam yan? Sinabi mismo ni Kristo doon sa Matthew 5:17. Ganito ang sinabi ng Panginoong Kristo. Huwag niyong isipin na naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi tuparin. I did not come to destroy the law and the prophets, but I came to fulfill the law. Yun po ang sabi ng Panginoong Kristo sa Matthew 5:17. So in other words, brothers and sisters, lahat po na nakasulat sa lumang tipan, pati yung batas ni Moses, pati yung mga animal sacrifices, yun po ay patungkol lahat sa ating Panginoong Kristo. Ano pa? May sinabi rin si Isaiah chapter 61 verse 10, katulad po ng ating mababasa dito sa lumang tipan, Isaiah chapter 61 verse 10. Paintulutan po niyo akong basahin dito sa wikang Pilipino, dito po sa Isaiah chapter 61 verse 10. At sabi ni Propetang Isaiah, buong puso akong nagagalak kay Yahweh o Jehovah, dahil sa Diyos ako'y magpupuri, sapagkat sinutan niya ako ng damit ng kaligtasan at balabal ng katuwiran, gaya ng lalaking ikakasal na ang palamuti sa ulo'y magagandang bulaklak, gaya ng babaeng ikakasal na nakasuot ng mga alahas. Yun po ang sabi ni Isaiah chapter 61 verse 10. Yun po yung ating leksyon dito. Kaya ang application po, ulitin ko, sa ating application sa first part ng ating lesson, the righteousness of God is revealed in Christ. Paano po natin i-apply sa ating buhay? Number one, we have to place our complete trust in Christ and not an own performance. Hindi natin gawa ang dapat nating ipagmalaki. Number two, ang lahat ng mga propeta, lahat ng kautusan, ay patungkol po sa kay Kristo ayon sa sinabi niya sa Matthew 5:17. And of course, sabi niya Isaiah 61 verse 10, we have to rejoice daily in the gift of God's righteousness. So dapat maging masaya tayo. Matuwa tayo sapagkat tayo ay niligtas ng Diyos, itinuring na matuwid sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Second point po ng ating lesson on the subject, the God who justifies by faith in Christ. Number two, God showed His love and justice at the cross. Paano ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig at pati na rin ang kanyang pagiging matuwid nang si Kristo ay maipako sa cross. Medyo isang puzzle po yan, isang kaisipan kung bakit sa cross pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig at the same time ang kanyang pagiging matuwid. Well, tingnan po natin yung sinasabi ng Biblia. The cross revealed God's perfect justice and immeasurable love. Romans chapter 5 verse 8. Ulitin ko po. The cross revealed God's perfect justice and immeasurable love. Romans 5:8. Sa cross po mga kapatid at mga kaibigan,
ipinakita ng Diyos ang kanyang pagiging matuwid. And at the same time, ang kanyang sobrang pagmamahal sa ating lahat. Of course, sinasabi yan ng John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but should have everlasting life." Pero basahin na rin po natin ang Romans chapter 5 verse 8, mga kaibigan at mga kapatid. Ano sabi ng Romans chapter 5 verse 8? Ganito po ang sinasabi ng Romans chapter 5 verse 8. "Ngunit pinatnubayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin," pinatunayan o pinatnubayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Bakit naihayag sa krus ang pag-ibig at pagmamalang? Number 2, ganito po yan. Ang ating po kasalanan requires death. The death penalty, sabi ng Romans 6:23, "For the wages of sin is death." So dapat may mamatay, at ang dapat mamatay, perfect sacrifice, walang kasalanan. So, since ang tao ay hindi pwedeng mamatay dahil makasalanan, so God has to send His Son from heaven, naging tao, perfect sacrifice, kaya siya ang naging sacrifice, naging kasalanan, siya ang bayad sa ating mga kasalanan, siya ay naipako sa krus. At the same time, sa pamamagitan ng pagkapako ng Kristo sa krus, ipinahayag din ng Diyos ang kanyang pag-ibig. In what way? Sa pamamagitan ng kamatayan niya, pag tayo ay nagtiwala sa Kanya, sumamba tayo kay Kristo, tayo po ay gagawing matuwid, malinis ng Diyos, at yan po ay ang sinasabi ng Romans 5:8, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, namatay si Kristo para sa atin, nang tayo ay mga makasalanan pa. In other words, mga kaibigan at mga kapatid, wala pong taong mamamatay para sa ibang tao, lalo na pag yung tao yun ay kriminal o makasalanan. Pero ginawa yan ni Kristo, namatay siya para sa atin. Ang kamatayan na yun ay para sa atin, para lamang tayo ay mailigtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Yun po ang sinasabi ng Romans chapter 5 verse 8. Ano pa? Sinasabi rin ni Apostol Juan, Jesus became the atoning sacrifice, satisfying God's righteous judgment against sin. Si Kristo po ay naging handog na ibinigay ng Diyos para lamang tayo ay mapatawad sa ating kasalanan. Sinasabi ko kanina, sin requires death. Romans 6:23, "For the wages of sin is death." So, dapat tayong mamatay. Dapat tayong may pako sa krus. Pero hindi po nangyari yon. Sinong naipako sa krus para masatisfied yung katuwiran at justice na hiningi ng ating kasalanan? Si Kristo po yon, mga kaibigan at mga kapatid. Basahin natin sa 1 John chapter 2 verse 2. 1:1, 2:2. Sabi ni Apostol Juan, si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Hindi lamang ng ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Akalain nyo yan? Si Kristo hindi namatay para sa isa lang. Siya ay namatay para sa lahat ng tao. Katulad na nangyari si Adan, nagkasala, namatay lahat ng tao spiritually and physically. Si Kristo naman, minsan lamang namatay, pero ang kanyang kamatayan ay katubusan sa ating mga kasalanan at hindi lahating sa ating mga kasalanan, kundi sa lahat ng tao sa buong daigdig. 1 John chapter 2 verse 2, yun pong sinasabi ni Apostol Juan sa ating binasa, 1 John chapter 2 verse 2. Alright, patuloy po tayo mga kaibigan at mga kapatid. At the cross, God remains just while justifying those who believe in Christ. Ulitin ko po. Nung si Kristo ay mamatay sa cross, ang Diyos po ay naging matuwid. Bakit matuwid? Kasi nga, sabi ko kanina, Romans 6:23, "For the wages of sin is death." So, someone has to die para ma-justify yung inihingi ng ating kasalanan. Romans 6:23, "For the wages of sin is death." So, Christ had to die for us. And, at the same time, nung si Kristo ay mamatay sa cross, dahil naniniwala tayo sa Kanya, sumasampalataya sa Kanya, magiging matuwid din tayo dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus Cruz. Binasa natin yung kanina
sa Romans chapter 3 verse 25. Ulitin po natin ang ating pagbabasa sa Romans chapter 3 verse 25. Ganito po ang sinasaad, mga kaibigan at mga kapatid. Romans 3:25. Ganito po ang sinasaad sa Romans 3:25. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo o kamatayan ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya ay matuwid, sapagkat nung unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisa ng mga kasalanang nagawa ng mga tao. Kailan yun nangyari na nagtimpi ang Diyos? Of course, panahon ni Noah, natapos, namatay ang maraming tao doon. Pero from the time of Noah up to the time of Christ, ilang taon po yan? That's more than 1,000 years. So, 1,000 years, nagtimpi ang Diyos hanggang sa dumating ang kanyang anak na si Jesucristo. Panahon po ng mga apostoles. First century o unang siglo. We are now in the year 2026. So, ibig sabihin, 2,000 years ago nangyari po yan, mga kaibigan at mga kapatid. Now, let's go to the application of God showing His love and justice at the cross. So, anong dapat natin gawin? Number one, we have to marvel at God's love displayed in Christ's sacrifice. So, marvel. Ang ibig pong sabihin, magtaka tayo. Mamangha tayo sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin doon sa cross ng Kalbaryo. Ito po ang sinasabi ng ating teksto. Romans chapter 5 verse 8. Sabi dito sa ating teksto, ngunit pinatnubayan o pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin ang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. As I said kanina, bihira o wala sa isang tao ang mamamatay para sa isang masamang tao. Si Kristo lang po gumawa noon. Kaya dapat, dahil siya ay walang kasalanan, namatay siya para sa atin, para tayo mapatawad, dapat sambahin natin siya, sundin natin siya bilang Diyos, Panginoon, at ating tagapagligtas. Application number 2. We should live with gratitude for the price Jesus paid for our redemption. Kung mayroong nagpakamatay para sa iyo, niligtas ka, anong gagawin mo? Siyempre, pasasalamatan po natin yun. Mga kaibigan at mga kapatid, di ba ganun dapat natin gawin sa taong namatay at nagligtas sa atin dahil sa ating mga kasalanan? Ano sabi ng Apostol Pedro, or rather Apostol Pablo, sa Colossus chapter 2 verse 6 and 7? Ganito ang sinasabi, live with gratitude for the price Jesus paid for our redemption. Ganito ang sabi ng Colossus 2:6-7. Yamang tinanggap ninyo si Kristo bilang Panginoon na mamuhay kayo ng may pagkakaisa sa Kanya. So let us live in union with Christ. Sabi ni Apostol Pablo, magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Let us trust Him with our life. Magpakatibay kayo sa pananampalataya at sa inyo at lagi kayong magpasalamat. Colossus 2:6-7. So dapat gawin natin yan. We have to live with gratitude for the price Jesus paid for our redemption according to the Apostle Paul in Colossians 2:6-7. Now, number 3 rather, we have also to share the message of the cross as the only hope of humanity. Dahil namatay si Kristo para sa atin, dapat malaman din ng ibang tao na si Kristo po ay namatay para sa atin. Anong sabi ni Apostol Pedro sa kanyang sulat sa 1 Peter chapter 2 verse 24? Ganito po ang sinasaad ng 1 Peter chapter 4 verse 20, chapter 2 verse 24. Ganito po, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamuhay sa kaloob ng Diyos na libre. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling ng Diyos. In other words, dahil sa sobrang paghihirap ni Kristo, kamatayan sa krus, dapat ibahagi natin yan sa ibang tao na hindi nakakaunawa
na hindi nakakaintindi na ganun pala ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. We have to share the message of the cross as the only hope of humanity. Ano sabi ni Apostle Paul? Romans 1:16. For the gospel is the power of God unto salvation to them that believe, to the Jew first, and also to the Greeks. Now, let us go to the third part of our lesson. The grace of God removes all our boasting. Dahil sa sobrang pagmamahal ng Diyos, sa kanyang biyaya na binigay niya sa atin ng libre, hindi tayo pwedeng magmalaki. Hindi natin pwedeng sabihin, I'm righteous naman ako, mabait naman ako. Wala naman akong ginawang kasalanan. Hindi naman ako nagnakaw, etc., etc. So may mga taong ganon. Pag pinangaralan mo ng salita ng Diyos, sasabihin nila, I'm a good person. I do not need a Savior. Yun ang sabi nyo. Pero ano sabi ng Biblia? Salvation is entirely by God through grace. No one can boast before God because salvation is His work alone. Ganito kung sinasabi ng Biblia. Sa English muna. For by grace are we saved through faith, not of works, lest any man should boast. So, ganito ang sabi ng Santa Biblia. Basahin po natin sa wikang Pilipino ang sinabi ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Napakaganda po ng sinabi ng ating Apostol Pablo tungkol sa ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. I'm very sure some of you already memorized this passage. Pero sa wikang Pilipino po ganito. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi po mula sa atin, ha? Sabi ni Apostol Pablo. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Kahit anong klaseng gawa. Sa Book of Proverbs, sabi ng Proverbs doon, sabi niya, all our righteousness is just empty. Parang rags o mga basura lang. Kaya't walang makapagmamalaki o may pagmamalaki ang sino man. So we cannot say, God save us because we have done something good. No. We are unworthy. Kaya always remember Ephesians chapter 2 verse 89. For by grace are we saved through faith. It is not of works, lest any man should boast. Yan po ang sinabi ng Ephesians chapter 2 verse 89. So the same gospel, brothers and sisters, saves both Jews, making one people in Christ. Romans 1:16, sinabi ko na kanina. For the gospel is the power of God unto salvation to them that believe, to the Jew first and also to the Greek. Itong ebanghelyo na ito ay para po sa mga Hudyo. Akala ng mga Diyos, sila ang mahal ng Diyos. Hindi po. Lahat ng tao ay mahal ng Diyos. Kaya doon sinabi niyan, John 3:3, for God so loved the world. Lahat ng tao mahal ng Diyos, hindi po Hudyo lang. Pero dapat maniwala tayo kay Kristo, sumampalataya sa Kanya, at sundin natin ang Kanyang kautusan. Ano sabi niya? Mamaya sasabihin natin kung ano ang kondisyon ni Kristo. Romans 1:16, sinabi ko na kanina. So how do we apply the truth or the fact that the grace of God should remove all kinds of boastings, lahat ng pagmamayabang natin? Number 1, we should walk in humility, recognizing that salvation is gift from God. Ano sabi ng Book of Micah, chapter 6, verse 8? Ito pong sabi ni Micah, o si Micah. Si Micah po sa Mikias, sa wikang Pilipino, sa English po, Micah. Ano sabi ni Micah about walking in humility? Sabi niya, itinuro niya sa inyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh ng Panginoon, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at huwag mong at buong mapagpakumbabang sumunod ka sa Diyos. Mapagpakumbaba. In other words, huwag tayong magmayabang. Why? Because we have not done anything. God was merciful. God's grace give us salvation through our faith in Christ. So huwag tayo raw magmalaki, magmayabang. Sabi ng propetang si Mikias o si Micah. We should also welcome our fellow believers without prejudice and favoritism. Ngayon, may mga tao po, dahil sa kanilang katayuan sa buhay, sometimes they become what you call proud. Pero sabi naman ni
Santiago na kapatid ng ating Panginoong Kristo. Let us not be proud and let us not show partiality. Kapasahin ko po, Santiago 2:1. James chapter 2 verse 1. Sabi ni Santiago, bilang mananampalataya kay Hesus Kristo na ating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. We should not show partiality. Kung siya man ay mayaman, mahirap man, pantay-pantay daw ang ating pagtingin sa lahat ng tao. So in other words, dahil grace of God gave us freedom in Christ, ang application po, dapat huwag tayong magmayabang. We should always walk in humility. According to James, we should treat people without partiality. And finally, sa book of Philippians chapter 2 verse 3 to 4, ano pong sinabi ng Apostol Pablo tungkol sa ating huwag magmamayabang and the grace of God given to us? Philippians 2, 3 to 4, ano sabi ni Apostle Paul? Let your life point to God's grace rather than to your own achievement. Ibig po sabihin, pag tayo ay nagbayabang, huwag nating sabihin na tayo ay naligtas dahil sa ating ginawa, kung hindi dahil sa ating pagmamahal ng ating Panginoon Diyos. Sabi ni Apostol Pablo sa Philippians 2, 3, and 4, huwag gumawa ng pansariling layunin o sariling plano at pagmamayabang. Sa halip, magpakumbaba kayo. Ituring nyo ang iba ng higit pa sa inyo. Pagbalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. In other words, do not be selfish. Yan po ating mga mensahe, mga kaibigan at mga kapatid. Sa Book of Proverbs, Philippians chapter 2, verse 3 and 4, nabasa na po natin. So review po natin, mga kaibigan at mga kapatid. Our subject, the God who justifies by faith in Christ. We have discussed, number 1, the righteousness of God was revealed in Christ. Number 2, God showed His love and justice at the cross. And number 3, the grace of God should remove all our kinds of boastings in this life. Conclusion po, mga kaibigan at mga kapatid. To be justified or made righteous by Christ, you have to do the following now. Kung kayo po ay ibig nyo na kayo ay maligtas, ituring na matuwid ng Diyos, ito po ang mga dapat sundin. Si Kristo mismo ang nagsabi dito. Mark chapter 16, verse 16. You believes in me, and is baptized shall be saved. Ang sumasampalataya sa akin at nababautismuhan ay maliligtas, subalit ang hindi naniniwala o sumasampalataya sa akin ay parurusahan. Ano pa sabi ni Apostol Pedro? Acts chapter 2 verse 38. Sabi ni Apostle Peter, repent and be baptized every one of you for the forgiveness of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. Mangagsisi kayo sa inyong mga kasalanan, magbago kayo, talikuran yung lahat ng kasalanan at magpabautismo sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at sa pagtanggap ng kaloob ng banal na Espiritu Santo. Gawa 2:98. And finally, of course, sabi ni Apostol Pablo, kung kayo ay ligtas na o kayo naniniwala na, gawin nyo agad ang inyong decision. Sabi niya, now is the acceptable time. Today is the day of your salvation. 2 Corinthians chapter 6, verse 2. And finally, Jesus Christ said in the book of Matthew 11:28-30. Final verse na babasahin po natin, mga kaibigan ng mga matid. Matthew 11:28-30. Nung sabi ni Kristo, Christ is inviting you so that you will have eternal and spiritual rest in Him. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. Lumapit kayo sa akin, sabi ni Kristo, sapagkat ang aking pabigat ay magaan lamang at makakatagpo kayo ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa at puso. Panalangin po tayo, mga kaibigan, mga kapatid. Panginoon, marami pong salamat sa iyong pagligtas sa amin sa pamamagitan ng iyong pagmamahal kay Kristo. Sayang na pa ako sa cross para kami ay maligtas sa aming mga kasalanan kung kami ay patuloy na sumasampalataya sa Kanya. Salamat din sa aming mga supporters. Number 1, World Radio International, through White Sparrow Road Church of Christ.
mga kapatiran na sumusuporta sa ating ministry sa radio, sa YouTube, and of course sa ating pagbisita sa iba't ibang congregation sa buong parte ng Luzon, mga kapatid na Rico and Sally Canlas, San Fernando City, Pampanga, kapatid na June and Sister Dina Kaugiran of Metro Manila Congregation, kapatid na Jude and Sister Rose Ontalasco of Canada, kapatid na Greg and Luz Manuel dyan sa Lingayen, Pangasinan, kasama po dyan si Brother Jonathan and Annalyn Ramos, Edwin Bangkod, Sister Juanita Manuel, and of course Sister Hilda Manuel dyan po sa Dumalandan, Lingayen, Pangasinan. Mga kapatiran sa Anda, Christopher Olisco, Christopher Docus, and of course Brother Alan Cacho. Mga kapatiran sa Quezon Province, kapatid na Dean Quijano, kapatid na Emerson Fernandez and Berhilio Marpil. Sa La Union, Aringay, kapatid na Jay Bangkiray, and of course Brother Fidel Tasio, and sa lahat ng mga kapatiran, yan po sa Nueva Ecija, June, and Sister Tessa Baya, mga kapatiran sa Palayan City, good morning po, and lahat sana ay patuloy na sumamba at sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Humingi po tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at pinapatawad din natin ang mga nagkulang at nagkasala sa atin. Ito po ang aming dalangin. Lakip na ang pagbati dyan sa mga kapatiran sa Davao Capiz, kapatid na Nars Tuanyo, Bibing Tuanyo, Grace Tuanyo, Arvin Tuanyo, at lahat po ng mga kapatiran dyan sa Panay Island. Magandang umaga po, and God bless us all. In Jesus' name, we ask all these things. Amen. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.